Ay, salamat mga boss, no? Di na maulan. Kanina, mula umaga, hanggang kaninang pagkatapos ng pananghalian, maulan. Sawa naman ng Diyos nga na hindi na. Santa Rita, Santa Rita. Santa Rita na tayo. Uwian ngayon. Marami pa makakasabay. Sa bagay, araw-araw, traffic na yan nangyayari. Siya nga pala mga boss, no? Bukas ay holiday dito sa buong Bulacan kasi yung Marcelo of the Day bukas mga boss, no? Oh my God! Matatandaan po natin dun sa mga libro na nakasulat, taga Bulacan po yon si Marcelo. Kaya bukas mga boss, wala tayong pasok kasi holiday po dito sa Bulacan. Tuwing August 30 po, dinedeclare po ng Bulacan yung kanilang pagrespeto kay Marcelo. Bukas ay holiday na naman, wala tayong pasok, pero hindi ko muna sabihin sa aking commander. Gigisingin ako bukas nun, umaga. Sasabihin na naman ako mamaya niyan, magpupuyat na naman kasi nung oras na naman ako gigising. So, ipaprank natin yung ating commander bukas. Hindi natin sasabihin na holiday. Yan lang, baka mag-usisa. Ba't di ka puyat? Di ka pa natutulog, no? Baka usisahin tayo, ipatay tayo. Para, ganun pa man, bukas, tatry natin, no? Hindi ko sasabihin ngayon na wala akong pasok bukas, Sabado. Pero magtataka yun, eh. Traffic kasi marami tayong makakasabay na uwian. Galing din ng mga naka-stayin sila. Tayo kasi araw-araw, kaya araw-araw natin nararanasan yung traffic dito. May tubig pa rin dito. Bago yung motor ni boss, wala pang plaka. Ingat ka lang sa huli, boss. Takaw huli yan, eh. At na naman tayo sa traffic. Alam niya, mas masarap umuwi nung alas 6 ng gabi kasi wala na masyadong traffic na kagaya nito. Haba ng traffic hanggang dun sa tabang. Lalim, oh. Nakakita niya, lalim. Kulat ako doon, eh. Kala ko atras. Pero patras nga talaga siya. Kaya nga lang, syempre, baka mamaya tumuloy, eh. Kaya ginulat natin ang konti. May patis na naman dito. Gawa ng pitch. Uy, huli. Huli kayo. Aga pa kasi. Oo yan, eh. 4 to 6 nga ang pala nila rito. 4 to 6 p.m. sa hapon. Tapos 6 to 8 a.m. ang kanilang truck ban. So, dapat inaalam na natin yung mga boss, no? Sana yung mga nakikita nyo minsan sa akin, pag minsan nasa gitna kasi ng video ko yung yung nalalagay natin dito kung ano yung oras yung truck ba nila. Gaya nung last video natin, sinabi ko doon na alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ang truck ba nila dito sa Giginto. Iba rin po yung sa Balagtas, Bukawi, magkakaiba po yan, eh. Dito po sa Giginto, 6 to 8 a.m. truck ban. Tapos 4 to 6 p.m. truck ban. So, yun po yung nakita natin. Base po dyan sa mga nakapaskil sa kanila. Aray ko, lubak, daming lubak. Ay, mga boss, ang lalim mo. Palalim na ng palalim yung mga dito. Yung parang gumaganong-ganon. Bahala ka sa buhay mo. Lalim na, delikado sa gabi. Pagka hindi mo kabisado yan at matulin-tulin ka doon, malamang, bangas ang motor mo ron. O kaya, halimbawa, nakabike ka. Yari ka doon. Nakalagay sa gitna. Ayan po, may nakalagay dito. Bawal sa gitna ng highway. Ayan, o. Bawal sa gitna ng highway. Healthy o Giginto. May nakalagay no parking pero may nakaparking, no? Yes, talaga nangulo. Ito yun, isa tong lugar na to. Kaya
yung mga kalsada rito, normal na nasisira dahil kapag lumambot yung ilalim, tapos dumaan yung mga truck na malalaki, ayun, lalambot at lalambot. Kumbaga, syempre, tubig yun nasa ilalim. So, mangyayari, pag nadaganan ng mabigat, mawawala na yung pagiging stability ng semento dun sa lupa. Kasi, lumalambot na yung pinakailalim. Kaya nangyayari ngayon, yung mga bagong gawang kalsada rito, alam niyo po, sa totoo lang, saksi ako rito sa buong MacArthur na to, yung pagbabago rito. Kasi since 2020, 21, nung ako nagbabike dito, nakita ko yung lugar na to, yung area na to, nung hindi pa nila ginagawa, na talagang sobrang daming lubak. Ang dami mo talagang iniwasang lubak noon. 2021 hanggang 2023, naayos nila pa unti-unti. 2024, hanggang ngayon naayos nila pa unti-unti. Hindi talaga siya sabay-sabay, no? Kasi nga, ilang bayan din yung nasasakop ng buong Bulacan. So, hindi naman ganon sila nagkakasabay-sabay. Siguro pag nagkasabay-sabay ito, baka lalong sobrang traffic to, mga boss. Dito pa nga lang itong area na to, yung ginagawa dyan, no? Tapos ang haba na minsan ng traffic dito pag rush hour. Paano pa kaya pag sabay-sabay silang ng pagre-repair dito, pag gagawa ng mga kalsada, di one way lang yung dadaanan mo rito kapag nangyari yun, no? So, hindi naman pwede yung ganun. Kaya dapat talaga bawat bayan yung nagpapagawa para naman maayos yung pagkaka-implement ng trabaho. Kasi hindi siya mararas. Nabibigyan siya ng tamang panahon. Kaya nga lang, ang nangyayari kasi dito is yung isang bayan natatagalan siguro o bigyan ng budget para sa ganitong mga klaseng road project, no? Lalo na ngayon, medyo mahigpit ang gobyerno, lalo na ang DPWH pagre-release ng mga budget patungkol po sa mga project. Kasi malaki yung pinagbago talaga dito sa MacArthur na to, sa totoo lang. Napakalaki ng pinagbago rito. Noon kahit na nakabike ako minsan naglalakad pa nga ako at napakataas ng baha. Hindi ka naman pwedeng makapagbike ng hanggang hita. Hanggang hita yung baha. Siyempre, makakain mo yung bike mo. Ganun po nung araw. 2020, 21, ayan, 22, 23, nabutan ko, nire-repair. Hanggang itong area na to, yung mga talagang bahay, na-repair na nila. Kaya nga lang sa tagal, lumaabot ng 2 taon lang yung pagiging stability ng mga kalsada. So dami talaga ng dumadaang malalaking truck. Hindi lang mga truck, mga heavy duty. No? Minsan syempre hindi rin naman naiwasan. May mga overloads na talagang karga yan. Hindi naman talaga. Kasi itong kalsada sa totoo lang, hindi naman tutulay Wala siyang naka-design kung ilang tons yung pwedeng dumaan. Kasi pag itong national highway, normal na kahit anong sasakyan dito pwedeng dumaan, wala siyang capacity. Kasi flat surface naman yung ilalim niyan Nagkataon lang na talagang yung MacArthur na to, madami nang dumadaan. Common siya dun sa pagkasira. Tapos, yung ilalim, yung mga binabahang lugar, apektado rin yon. So, ganun yung nangyayari. Kaya, saksi ako rin sa pagbabago dito sa buong Bulacan. Na noon, talaga hanggang, siguro ngayon, may mga naririnig kayo, may mga nakikita kayo sa kanilang mga magpapatama dito sa Bulacan na lubakan daw. Oo, doon na tayo. Kaya nga lang, syempre, nirereklamo na nga rin ni Gobyerno na sobrang daming dumadaan na malalaking truck o heavy equipment. Hindi na kinakaya minsan ng mga bagong gawa, lalo pag umabot ng 2 years ang mga kalsada na bagong repair dito, talagang nasisira. Sa totoo lang po, ang dami ko nang nakita rito ang pagbabago sa MacArthur na to. Kaya nga lang, talagang bumibigay. Hindi ko lang din alam kung ano yung standard kung paano sila magpa-repair ng kalsada sa buong MacArthur.
Kasi may nakita naman ako dati dito, may mga bakal tong iba. Talagang nakita ko naman yung ano niya, may mga bakal to eh. Yun nga lang, eh, syempre, lalo dito, tingnan nyo. So, yung remedyo is nangyayari is yan. Temporary remedy lang yung ginagawa nila, pero yung lawak ng sira, yun pa rin. Ano, diba? Hindi pa talaga ganun. Kumbaga, kaya nagkakaroon ng ano rito, ng build up ng traffic kasi meron ginagawa dyan. Halos imbudo dyan eh. May mga malalaking sasakyan na dumadaan. So, nagiging imbudo. Dito to sa Balagtas area. Ayan o. Balagtas. Tapos nga pala dito mga boss, no? Sa tagal ko na rito, hindi ko nababanggit sa inyo, no? Meron ditong lumang bahay, ayan, no? Ang loob kasi yan, presinto, no? Yung Galvez Street yan, no? Nakalagay. Ayan, presinto. Hindi pala. Ito. Itong tambayan na to, lumang bahay to. Ayan, no? Dito pala yung police station, ayan, no? Yung presinto. Yan. Tapos ito yung tulay, yung Balagtas. Imbudo na yan dito kasi ginagawa eh. Pero kung malalawakan nila yung tulay, kaya lang, ganun pa rin to kahit lawakan siguro nila kasi nga, pagka nagre-repair, common naman talaga. Okay, singit-singit. Singit-singit lang. Singit-singit sa may face. Singit-singit all the day. Ang araw ngayon ay Biyernes. Sabado tomorrow. Para to, boss, para! Namarata. Mga motor nila, wala pang mga plako. Dapat eh, yun, malapit lang ito dito. Hindi sila madaan, mataas. Hirap yan. Ayun, bulag kong. Traffic pala.